Nikki. Hello? Ano nang nangyayari sa pinapagawa ko sa Agad-agad pinuntahan ni Tim at ang mga kasama niyang pulis si Sky sa bahay nila ni Z. Agad sinaad ng dalaga na dinukot ang kapatid niya at kailangan nilang mahanap ang dalaga. Agad tinanong ni Tim kung may nabanggit si Z na kasama niya na agad namang giniit ni Sky na mag-isa lang siya dahil ilang araw pa lang siyang nasa Pinas at nakita niyang walang malay si Z na kinarga sa isang sasakyan. Sakto namang dumating sila Tanya kung saan alalang-alala siya na nayakap niya agad ang dalaga at balisa din si Sky dahil wala man siyang nagawa para tulungan ang kapatid niya na nagulat naman ang mama niya nang malaman niyang dumating pala si Z sa Pilipinas pero hindi man lang binabanggit ni Sky na dumating ang kapatid niya. Habang takot naman si Z kung saan nagsisisigaw ang dalaga sa kwartong pinaglagyan sa kanya at nakiusap siyang pakawalan na siya ng mga kidnapper na pinagsabihan siya ng kidnapper na sira ulo siya dahil kahit anong katok niya ay hindi niya masisira yung pintuan ng kwarto niya dahil bakal ito. Habang umalis naman ang isang kidnapper para bumili ng makakain nila at binili niya sa kasama niya na wag niyang sasaktan at gagalawin si Z. Habang tinawag naman ng mga pulis kay Tim na wala silang nakitang bakas na nakidnap si Z. At habang naghihintay naman sila Tanya ay sinaad niya na wag na silang magsisihan dahil giniit ng kaibigan niya na sana ay sinabihan sila ni Sky para sinamahan siyang maghatid sa airport ng kanyang kapatid. Sakto namang pinuntahan na sila ni Tim kung saan pinaliwanag niyang walang forcible entry at wala ding nakitang fingerprints sa loob ng bahay kaya agad namang tinanong ni Sky kung hindi nakita ng mga gwardya yung white van na agad namang sinabi ni Tim na base sa report ay walang puting van na pumasok at lumabas sa subdivision sa oras na sinabi ni Sky kaya nagulat ang dalaga. Giniit ni Tim na sira din ang CCTV sa may gate ng bahay nila at maging sa main street na agad namang sinabi ni Sky na maaaring sinira ng mga kidnapper para hindi sila matrace na agad namang sinabi ni Tim na wala din silang makitang gamit ni Z sa loob ng bahay at wala sa mga kapitbahay nila ang nakakita at nakarinig sa pangyayari na walang nakitang sign na kinidnap si Z. Giniit ni Sky na ang bilis ng pangyayari lalo't wala man lang nakakita. Sabay nilabas niya yung cellphone niya at pinakita niya kay Tim yung mga conversation nilang magkapatid pero nagulat sila nang walang makita si Tim na kahit isa man lang text ni Z kaya agad namang tinignan ni Sky at nagulat ang dalaga dahil burado na lahat ng usapan nilang magkapatid at napansin niyang umiila yung cellphone niya pero giniit ni Tim na naka-on yung camera niya. Habang pumasok naman si Wesley sa isang kondo na halatang doon sila nag-i-stay, na inayos pa niya ang mga pagkain at inumin nilang binili niya at pumasok ito sa isang locker na yun mismo ang pintuan ng isang tagong kwarto na naglalaman ng mga monitor at nasa loob mismo si Nikki na simulat sa pool ay magkakilala pala ang dalawa kung saan pinapanood nila at nakikita ang lahat ng mga kilos ni Sky at ang lahat ng mga sinasabi ng dalaga ay naririnig nila. Sila Nikki at Wesley ang nag-hack sa cellphone ni Sky at inopen nila yung cam niya para monitor nila ang lahat ng galaw ng dalaga. Sakto namang may tumawag kay Wesley at agad tumayo si Nikki na agad ni loudspeaker ni Wesley ang cellphone niya at si Victoria ang nasa kabilang linya. Walang kaalam-alam si Tanya na ang taong alam niya ay mabait na tumutulong sa kanila ay may masamang motibo sa likod ng kanyang pagpapanggap sa kanya para lang maisagawa ang mga plano niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng High Street dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.